Welcome to Sagitlang, a small and peaceful place in Sison, Pangasinan. The people here live a quiet life where they work hard every day, especially in farming. From early mornings to long hours in the fields, their daily routines reflects a simple way of living. In this vlog, we will show you the daily life of farmers in Sagitlang and give you a glimpse of their everyday experiences. Come and join us as we explore the beauty of Sagitlang. Sagitlang, ano, tara? Now that we have introduced our topic, daily life of farmers in Sagitlang, let us hear directly from the people who experience it every day. To better understand their daily routines, challenges, and experiences, we conducted interviews with three local farmers in Sagitlang. Ano ang madalas ninyong gawin bilang isang farmer dito sa Sagitlang? Farming ay parang hobby ko na sa ngayon. Ano lang, pampalipas oras. Yun, tatanim-tanim kung ano-anong pwedeng itanim dito sa ano. So, yan. Ano ang mga naging pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay dito sa Sagitlang? Ang hamon talaga is fertilizer, insecticide, medyo mahal. Nature, dahil minsan nasa awa ka ng nature. Kung pagyuhin ka, wala yung tanim mo. Tinatapon dito yung mga kamatis. Pag bumagsak ang presyo, hindi na inaani. May nabayaan na lang natutulog. Ganun yun. Pero yung pag-produce ng kamatis na yun, mahal ang mga inputs. Fertilizer, meron pang insecticide. Pero pagdating sa dulo, wala, hindi mo pakinabangan. Kung bibigyan ka ng pag-asa na merong baguhin dito sa Sagitlang, ano at bakit? Ang unang-una ito naman ay nangyayari na napakabagal man lang ng road. Yung kalsada natin, number 1 yan. Kasi sa nagpapataas ng costing ay transportation sa kung may kunti kang produce, ang hirap pang dalhin sa baba para ibenta. Now that we have heard from our first respondent, let us continue with our second respondent. Their experience will provide another perspective on the daily life of farmers in Sagitlang. Ano yung madalas yung gawin bilang isang farmer dito sa Sagitlang? Magtatanim ng mga gulay. Highland vegetable ang karamihan dito sa amin. Tulad ng mga beans, kamatis. Ano yung mga naging pangunahing o pinakamalaking paghamon o pagsubok sa inyo na dinaranas ninyo bilang isang farmer dito sa Sagitlang? Sa amin dito, ang problema namin talaga tubig. Kapag tag-ulan, okay lang yung pagtanim namin kasi ang pagtilig namin, nakaasa lang sa ulan. Pero pag summer na, wala na totally, wala na kaming, hindi na kami makapagtanim kasi wala ng tubig. Kung bibigyan ka ng pagkakataon para baguhin ang isang bagay dito sa Sagitlang, ano yun at bakit? Yung baguhin siguro yung sistema ng hanap buhay namin dito. Tulad ng yung hindi sana may yung farming sana, kung pwede lang sana yung ibang hanap buhay na kung parang yung pangangalaga ng mga hayop. Kasi sa iba, asensado naman yung mga taga-baba na may pigiri, mga ganon. Sa amin, hindi namin pwedeng gawin ang mga yun kasi walang ang tubig. Talagang tubig yung problema namin, kaya yun sana kung maaari sana, yun ang isang mabago yung source of income namin dito na farming lang. Finally, let us hear from our third respondent through their story. We hope to gain an even deeper understanding of the daily lives, hard work and dedication of the farmers in Sagitlang. Ano yung madalas gawin niyo dito bilang isang farmer sa Sagitlang?
Siyempre, nagtatanim ng mga gulay. Isa na ito, luya. Ang luya kasi is parang ganito ito. Hindi ko natanim ito natanim ito sobrang natin na ito. Ano yung mga panglain o mga nadaranas yung hamon bilang isang farmer dito sa Sagitlang? Ganito bis na magtatanim kami walang ulan kasi kami lang kami ng tubig ulan kasi kulang namin tubig namin hindi kaya punan yung kunyari patubig saka pag may bagyo syempre nasisira yung tanim namin ay minsan na yun nagkakalugi nitong huling tanim namin kamatis imura naman lugi kami. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na may baguhin dito sa Sagitlang bilang isang farmer, ano ito at bakit? Sarap naman maging farmer, lalo na pagka yung ano mo is mahal. Parang natatanggal ang pagod mo. Pero, sinuhay mo tiyan na kanyang makating kayat na ang banakay. Ano talaga doon nagagaling yung pinabubuhay. Hindi ka magtatanim, wala ka naman. Wala ka gagalingan ng pananailangan. In conclusion, the struggles of the farmers in Sitio Sagitlang reflects the hardship faced by those who work tirelessly to provide food for their communities while receiving limited support in return. Without a stable source of water, their fields are left vulnerable to drought, making every planting season a difficult gamble. When typhoon comes, the crops they spent months nurturing can be destroyed in just a short period of time, leaving them with losses instead of the income they need. Many farmers are forced to borrow money to continue farming, hoping that their harvest will help them recover. Yet, they often end up deeper in debt because their earnings cannot match the expenses and damages they experience. Despite the assistance provided by the government, many farmers feel that their struggles are not given the urgency they deserve. Help often arrives little by little, when what they truly need is immediate and sufficient support that can address their problems directly. These farmers are not asking for special treatment, they are asking for the opportunity to work with dignity and security. Their sacrifices, patience, and dedication show how important they are to society. Yet, their voices are often overlooked. It is time to recognize their struggles and provide the support they need, because behind every crop they grow is a farmer who continues to fight for their family, their livelihood, and their hope for a better future.